Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Inilunsad na po ng Malacanang ang kanyang tinatawag na legacy project. Ayan, so meron na po palang legacy project si Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Subalit mga kaibigan, ito po ay hindi ikinatutuwa ng kanyang mga tagahanga. Hindi po ikinatutuwa ng kanyang mga supporters dahil po sa mga bobo po kasi yung kanyang mga supporters. So no, wala pong alam yung kanyang mga tagahanga at mga patuloy na nauuto sa kanyang mga salita. Okay, huwag kayong lilipat mga kaibigan sapagkat meron akong iparirinig sa inyo, no, na isang bagay na kayo mismo ay magugulat. Promise. Promise ko sa inyo yan. Huwag kayong lilipat. Panoorin po ninyo ang video na ito. Okay? Hanggang sa huli po. Sapagkat meron kayong maririnig dito. Hindi po sa akin, kundi sa totoong mga opisyal na ng pamahalaan na ibabagsak mismo si President Bongbong Marcos Jr. Okay? So, eto na nga po. Ang programa po ng Pangulong Marcos Jr. na maiiwan o yung tinatawag nating legacy project. Ito po ang tinatawag na basura mo, linisin mo. Yan po ang nakita nating legacy project ni Marcos Jr. Ano nga ba ito? Ilang buwan na rin po ang nakararaan. Subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nalilinis ang basura na nakita, basurang binuo sa DPWH. Ito ang maanumalyang flood control projects. Kung inyong matatandaan, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. no, na sugpuin ang korupsyon. Ayan, lutasin ang korupsyon sa ahensya sa DPWH. Ito po ang kanyang legacy project. Legacy project. Yan, legacy project po niya yan. Bakit natin nasabi? Sapagkat ito po yung kanyang pahayag. Basahin ko lang ha. Hanapin ko lamang po yung kanyang pahayag. Sabi po, President Bongbong Marcos Jr. says the level of confidence in the economy has been restored because of anti-corruption effort. Okay. Ang layunin po mga kaibigan ng nakita nating Congress hearing o House of Representatives hearing in relation to flood control. Ang hearing po na ginanap sa Senado sa Blue Ribbon Committee kaugnay po sa flood control projects at syempre ang pagbuo po ng Independent Commission for Infrastructure ay ilan lamang sa mga effort upang ipakita sa taong bayan, ipakita sa iba't ibang leader ng iba't ibang mga bansa, no, ang mga ginagawang ito ay anti-corruption effort. Okay? Pero itong korupsyon na kanilang nililinis ay kalat din po ni Marcos Jr. Ayaw niyong maniwala. Ayaw niyong maniwala, no? Nakalat din po niya ito. So, kaya nga po tinawag na basura mo, linisin mo. Ayan. So, ibig sabihin, si Marcos Jr. po ang nagkalat, bumuo ng basura, gumawa ng basura, pinayagan ang basura. Para nang sa gayon, kapag iniutos niya, linisin ng basura. Makikita nga naman na anti-corruption effort. 'Di ba? Para itong ano, yung alam niyo na, yung kay President Erap dati. Parang kay President Erap dati. Nung nagtapon siya ng basura doon sa river ba 'yon? Pasig River ba 'yon? Tapos pinulot din niya yung basura. Tapos kumbaga 'di ba, sumakay siya ng bangka. Nagtapon siya ng basura, tapos naglinis din siya. Yun din yung nilinis niya, yung tinapon niya. So, yun na nga mga kaibigan, ano? Yun na nga po yung yung ganun din po yung legacy project ni PBBM, no?
Hindi po ito legacy project ni ano ha, ni dating Pangulong Ejercito Estrada. Iba po 'yun. So, ganun lamang po yung kumbaga sitwasyon. Okay, doon sa programa ni PBBM na basura mo, linisin mo. Kung inyong matatandaan, mga kaibigan, ang budget po ng bansa, ang pinakang huling bahagi po, no, ng proseso upang maging ganap na batas ang budget ay ang pagpirma ng Pangulo. From the General Appropriations Bill, papunta po sa General Appropriations Act, okay? Once the President signed the budget, yan po ay official ng legal, valid, and binding. When the President signed the General Appropriations Bill, it will become a law. It is valid and binding. Meaning to say, whatever po na nakasulat doon should be implemented. Okay? Kahit ano po ang nakasulat, nakapaloob doon sa General Appropriations Act, yun po ay valid, legal, naaayon. Okay. So when he saw the pages of the General Appropriations Bill of 2025, sabi po niya, nabasa niya ang more than 4,056 pages, tama nga ba? More than 4,056 pages of the documents. And siyempre, pag binasa mo yung 4,056 na documents na yun, General Appropriations Bill, nandoon yung budget. No? Nakita niya doon yung budget. Nandoon yung Appropriations Bill, andun yung unprogrammed appropriations. So, kitang-kita doon yung appropriation na nakalaan sa unprogrammed appropriations. Pero ano pong ginawa ni Marcos Jr., ni President? Pinirmahan po niya yung GAB. So, kaya po naging batas. Kaya po naging legal yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Dahil pinirmahan po ni Marcos Jr. Yun po yung basura na kanyang ginawa. Okay? Because he signed it, it became a law. And because it is already a law, ibig sabihin, yung basura na yon ay ginawa niya. Ngayon, dahil lumabas na nga po, no, then siya rin po yung naglabas ng katotohanan. Bakit? Kasi nga yung effort niya na gusto niyang ipakita na I am doing this to stop and end corruption. Yun po yung kanyang plano. Kaya, siya rin po mismo ang nagbulgar. No? Siya rin po mismo ang nagbulgar. In his 2024 State of the Nation, 2025 State of the Nation address, pinangalanan po niya ang 15 contractors that are involved in flood control projects. Nandyan po yung mga ghost project, nandyan po yung mga substandard na mga proyekto, anything and everything related to flood control anomaly was being mentioned by the President. Ibig sabihin, mga kaibigan, ito po yung effort niya na ipakilala sa buong mundo. I am doing this to prevent and to stop the corruption in the government. That's why these are the top 15 contractors who are involved in graft and corruption and plunder. Diba? Nilinis po niya yung sarili niyang kalat. Pero hanggang sa ngayon ay hindi niya kayang linisin. Alright? So, eto yun, mga kaibigan. Ipinagmalaki po ni Marcos Jr. na binasa niya ang 4,056 pages of GAB. So, since binasa niya yon ng maraming beses, imposible na hindi niya nabasa
ang unprogrammed appropriation sa DPWH. Okay? Imposible po yan. Ibig sabihin, kinonsinti po niya. Ulitin ko po ito para dun sa mga bobo at sa mga tangang anti-Duterte. Doon sa mga supporters ni Marcos Jr. Ulitin ko ito dahil kailangang magising na ang mga kabobohan ninyong mga utak. No? Okay? Pinirmahan niya nang hindi po siya nagbito. Okay? Hindi po niya pinawalang bisa yung budget na nakalaan doon sa unprogrammed appropriation. Hindi po niya tinanggal o hindi po niya binawasan. Diba? So, kinonsinti niya. And ginawa po niyang legal. Yun po yung basura na kanyang ginawa. At ngayon, itong mga House of Representatives hearing, Senate hearing, ICI hearing, and investigations are all efforts to end corruption. But hindi mo malilinis ang sarili mong kalat. Tandaan nyo yan. No? So, eto po. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, binasa rin po ni Duterte yung General Appropriations Bill. At nang makita po niya na mayroong mga pondo na hindi po naaayon sa kanyang mga plano at programa, tinanggal po niya ito. At ayon po kay Senator Ping Lacson, ito po ang pinakamalaking amount ng nabito sa kasaysayan ng Pilipinas. Kayo na po yung bahalang humusga dyan. Ito po si Senator Ping Lacson. Yung kay Duterte po ang pinakamalaking nabito sa kasaysayan ng Pilipinas. Ibig sabihin, may nabasa, may nakitang budget ang Pangulong Duterte noon na hindi naaayon sa kanyang mga programa. Hindi naaayon sa kanyang plano. Ito po ay kinakitaan niya ng irregularidad at baka prone ito sa pagnanakaw. Kaya naman mga kaibigan, binito po niya. Ibinasura po niya ang budget na iyon. Okay? Ito po ang patunay na hindi tayo nagkukwento ng hindi tama at hindi totoo. Here is the former Senator 2019 po noon, Lacson. At ngayon po, ano kaya ang masasabi ni Ping Lacson sa flood control project na ito? Naratify na yung, tapos na yung BICAM report. Niratify ng House, niratify ng Senate. Aba, nung ginawang enroll bill, inamend pa. Nagkaroon ng 75 billion na kung saan pinagdadala. Na-discover namin yon. Ako, sinabi ko kay Senate President Tito Soto, sabi ko medyo malito. So nangyari noon, kinualify ni Senate President Soto yung kanyang pinirmahan na hindi kasama ito sa pipirmahan ko, kasama lamang yung aming niratify ng both houses. Ang nangyari, hindi lamang 75 billion yung na-veto, naging 90 billion. May nakita pa yung Malacanang. And I give credit to President Duterte, no? Dahil 90 billion yung kanyang binito. The biggest veto item na ginawa sa, I think, sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasama yung sa 300 billion na natipid dahil sa pagbusisi ng budget. The biggest veto item na ginawa sa, I think, sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasama yung sa 300 billion na natipid dahil sa pagbusisi ng budget.